Kamusta po mga kaibigan? Welcome back po sa ating YouTube channel. Update po tayo ngayon sa laban ng Yokohama, kupunan ni Kai Sotto kontra sa Sun and Neo Phoenix, team naman po ni Terdy Ravenna. Pero bago po tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po and pahit ng notification bell para mamaya po ma-update ko kayo sa ating mga Kai Sotto highlights, no? Mamaya po yan. So mga kaibigan, game day na nga po, titignan natin yung mga stats po or yung mga posibilidad na mananalo nga ba itong Yokohama kontra dito sa Sun and Neo Phoenix. Tignan nyo mabuti mga kaibigan ang standings po nitong Sun and Neo Phoenix. As of now, meron po silang 34 wins and 7 losses. Samantalang ng Yokohama naman, ang standings nito ay 18 wins lamang at may 23 loss. Marami silang talo, especially dahil nga po itong si Coach Aoki Taketo hindi alam ang sistema na gagamitin at hindi pa niya alam na paano gamitin itong si Kai Sotto. So mananalo nga ba o malaki nga ba ang tsansa na manalo ng Yokohama kung si Kai Sotto ay mananatili sa loob or gagamitin yung nangyaring sistema ni Coach Taketo dun sa huling laban ng Yokohama sa Kawasaki, which is nagkaroon po ng 27 minutes of playing time si Kai Sotto. Babad na babad so far, lalo na dun sa first quarter ng game. So kung ma-maintain po ni Coach Taketo yung ganung sistema sa ating pambatong na si Kai Sotto at mas mabibigyan pa siya, kung kaya mabigyan ng almost 30 minutes of playing time, okay na yun, hindi naman yung pamabakaw Kung makakatulong naman si Kai Sotto sa loob at magagamit siya at mahihirapan po makapuntos ang mga scoring machine ng kalaban, walang problema kahit lumagpas po ng 30 minutes of playing time ang maibigay kay Kai Sotto. Yung pride na lang ng mga player ang inaalala natin dito dahil nga nakita nyo naman nung huling laban, babad si Kai Sotto sa first quarter. Pagdating ng second quarter, under 3 minutes pa saka naglaro, no? Bakit kamo? Wala naman siya masyadong foul noon. Hindi naman din siya napag-iinitan. Ang sinasabi natin dito, ayaw nilang ma-highlights ng masyado itong si Kai Sotto dahil nga Pilipino siya. Siyempre dapat yung mga Japanese player ang magkaroon ng momentum, no? Or na magagandang highlights, hindi si Kai Sotto. Ang nagkakaroon lang naman ng magandang highlights sa Yokohama, itong si Yuki Kawamura, no? Which is, nakita naman natin, talagang hina-highlights siya ng Japan. Pero kahit ganun yung performance ni Yuki, no? Hindi siya bakaw, nagpapasya siya ng bola kay Kai Sotto. Nakita po natin yan. Kahit alam naman natin na si Kai Sotto lagi na highlights pag pinapasa niya yung bola, walang problema kay Yuki. Pero yung coach ng Yokohama na si Aoki Taketo, ayaw niya na lagi na-highlight si Kai Sotto. Napansin po natin yan. So tulad ng ating sinasabi, nagtitiwala naman na ngayon itong si Coach Taketo kay Kai Sotto na mas magagamit nga kung nakababad po sa loob. Kaya dito sa magiging laban ng Yokohama kontra sa Sun and Neo Phoenix, si Kai Sotto itatapat po yan dito sa mga ex-NBA G League player. So alam ko po dalawang NBA G League player po yung makakatapat ni Kai Sotto dyan, bukod pa kay Terdy Ravenna. Isipin na natin, medyo mabigat-bigat din kasi Pilipino, kahit papaano magkakaroon sila ng tapatan, yung ilangan moment ba. So kung titignan nyo, kayang-kaya na makipagsabayan ni Kai Sotto ngayon. Bakit kamo? Ngayon kasi kung titignan natin, unti-unti nang nahihinog si Kai Sotto, nagagamit na po niya yung kanyang full potential na nailabas po ni coach team ko, dito sa FIBA Asia Qualifiers 2025. Doon po na ipalabas talaga yung tunay na galing ni Kai Sotto. May nagsasabi din, yung mga bashers ni Kai Sotto, nandiyan pa rin yan. May nagsasabi na bago nga daw po maglaro si Kai Sotto sa FIBA Asia Qualifiers 2025 ay maganda na raw ang performance ni Kai Sotto noon sa Yokohama. Well mga kaibigan, medyo nagkakamali yata kayo ng pagkakaintindi. Maganda yung performance si Kai Sotto noon, pero yung limitadong oras nananatili pa rin kay Kai, dahil nga po sa ginagawa ni Coach Aoki Taketo. Pero nung after maglaro po ni Kai Sotto sa FIBA Asia Qualifiers at halos madumi na niya, siya yung magagandang highlights, nabigyan ng magandang minuto ni Coach Tim Con. Ganun yung ginawa ni Coach Aoki Taketo. Binigyan din ng mahabang minuto si Kai Sotto. Sinubukan kung ganun din ba yung mangyayari. Well, ang ganda ng resulta, 27 minutes of playing time, 21 points, 10 rebounds. Magaganda yung pinapakita ni Kai Sotto so far sa muling pagbabalik niya sa Yokohama. Kaya asahan natin yung magiging laban nga po ng Yokohama ngayon kontra sa Sun and Neo Phoenix ay asahan natin more than 25 minutes of playing time siguro, or pinakamababa na dyan 20 minutes. Pero sana wag lang magkaroon ng dirty tactics. Alam niyo yung sinasabi natin dirty tactics, madalas nangyayari yan kapag nagkaroon ng hindi magandang laban, Tulad na lang ng pinag-iinitan si Kai Sotto, fina-foul na kahit tapik lang tatawagan ng referee. Yun yung sinasabi natin. Noong mga huling laban bago pa yung FIBA, ay si Kai Sotto lagi na pag-iinitan. Konting tapik,
foul, konting sundot, foul po agad hanggang sa ma-foul out si Kai Sotto. Yun din yung iniiwasan ni Coach Aoki Taketo. Kaya naman, mag-ingat na lamang si Kai Sotto sa foul, no? Kung gagamitin niya yung pagiging aggressive niya. Ngayon kasi si Kai Sotto, talagang masipag mag-rebound, yung mga depensa niya, mas pinapalakas niya, hindi niya hinahayaang makapuntos ang kalaban. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy pong suporta, mamayang alas 6 po ng hapon ng laban ng Yokohama Bay Corsairs. So magbigay tayo ng suporta at i-update ko kayo, gagawa tayo ng highlights at kung makagawa tayo ng live mamaya, no, dyan lang po kayo. Siguraduhin lamang po naka-like and subscribe sa ating channel